Magandang araw at natutuwa akong makasama kayo dito sa Venezuela. Kaya, habang nasa Caracas ako, gusto kong ipakilala ang gamit na lagi kong dala tuwing naglalakbay, lalo na sa mga urbanong lugar. Dapat ninyong malaman na ito ay kagamitan na malawak ng ginagamit ng ilang espesyal na puwersa sa Estados Unidos at naging popular na rin nitong mga nakaraang taon. Ito ay isang kagamitan na maaari ninyong magamit at maangkop ayon sa sitwasyon at depende sa inyong pangangailangan. Magkikita tayo agad para sa presentasyon. Ngayon, sabay nating titingnan ang mini survival kit na dala ko. Makikita ninyo na ito ay napaka-discreet at siguradong makakatulong sa inyo depende sa sitwasyon. Ito ang patch na nandito sa aking sombrero. Nakakatuwa sa gamit na ito kasi pwede kang maglakad sa syudad o urban na lugar nang hindi napapansin na may dala kang bagay na maaaring pag-interesan ng iba. Kahit anong suot mo, makakaiwas kang mapili bilang biktima, pero lagi mo pa ring dala ang mahahalagang gamit lalo na kapag naglalakbay. Ang patch na ito pwede mong ilagay sa jacket sa iba't ibang paraan, depende sa suot at sitwasyon mo. Tignan natin kung ano ang dala ko araw-araw. Para sa mga maiikling lakad sa lungsod, mas gusto ko talaga na maglakad ng magaan lang dito. Siyempre, kailangan nating isaalang-alang na ang Venezuela ay isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa Timog Amerika. Medyo simple ito, pero marami pa rin akong dalang kapaki-pakinabang na bagay. Makakakita tayo ng ilang dolyar na magiging kapaki-pakinabang sa atin. Mga maliliit na denominasyon, siyempre, gusto kong ilagay ang mga ito sa patch sa huli, sa harap, para masiguradong sarado ng maayos ang patch. Kahit na ito ay talagang nakadikit sa sombrero o sa jacket. Pagkatapos, gusto ko ring may dalawang safety pin na pwedeng gamitin para sa pag-hook, lalo na kung kailangan mong magtago o kailangan mong gumamit ng sasakyan. Kayang buksan ang simpleng lock tulad ng sa bisikleta, ilang padlock at kandado ng cabin ng bangka. Dito, kahit kaunting karanasan lang, madalas posible ito. Ang mga tableta sa paglilinis ng tubig ay talagang kailangan dito. Lalo na kung kailangan mong maghintay ng ilang oras na walang kontak o kahit ilang araw na walang kontak o walang access sa bottled water. Kaya dito, meron akong 6. Okay na rin yon, 6 na litrong paglilinis na yon at makikita mong hindi ito masyadong malaki. Kaya maganda pa ring magkaroon ng sapat na stock nito. Ngayon, ang Secure Digital Card naman napakahalaga na meron ka nito ngayon. Magkakaroon ka ng access sa lahat ng dokumento mo, lalo na kapag kailangan magpatunay ng pagkakakilanlan sa awtoridad. Kahit saan ka man sa mundo ngayon, madali kang makakakuha ng smartphone kahit wala kang signal para mabasa mo lahat ng mga dokumento mo. Ang nilalagay ko sa mini ay mga larawan ng pasaporte, pati na rin ang larawan ng mga visa na nasa pasaporte. Mahalaga ito para sa mga awtoridad. Pati na rin ang mga dokumentong may kinalaman sa kalusugan at mga impormasyong medikal. Nilalagay ko rin ang iba't ibang lisensya kasama ang international. Maaari mo ring ilagay ang mga password na naka-code, mas maganda na nagbibigay sa iyo ng access sa iyong email o sa mga social media account. Halimbawa, pwede mong ilagay ang detalye sa bangko at mga paraan ng pag-access tulad ng mga code. Sa totoo lang, interesante rin makapasok sa online payment platform. Tulad ng PayPal, makakatulong ito sa iyo ngayon sa halos lahat ng bansa. Mga numero at email ng inyong contact o reference. Gusto ko ring magdagdag ng mga screenshot at mapa ng lungsod o rehiyon. Kadalasan galing sa Google na dadaanan ko. Pwede rin kayong magdagdag ng kahit anong gusto ninyo, tulad ng dokumentasyon para sa inyo. Halimbawa, mga survival guide. Buong buo. Halimbawa, sa isang mini secure digital.
Ang kumpas. Napakahalaga, mapa-urban man o rural na lugar. Kaya, ipinapayo ko na magkaroon kayo ng magandang kaalaman tungkol sa lugar kung saan kayo naroroon. Lalo na sa mga natatanging palatandaan. Kung may sapat kayong theoretical na kaalaman sa lugar, hindi kayo mahihirapan sa pag-oryenta dahil sa kumpas. Kaya, isang talim ng cutter na laging magagamit. Huwag ninyong kalimutan na madalas napakadaling ikabit ito sa kahit anong piraso ng kahoy. Halos magkakaroon na kayo ng kutsilyo kung tama ang paggawa ninyo. Ngayon, titingnan ko kung ano ang pwede kong idagdag ayon sa sitwasyon at lugar na kinaroroonan ko. Ito ang laman ng bag ko, pero pwede kayong magdagdag ng sa tingin nyong mahalaga. Iyan ang dahilan kung bakit napaka-versatile ng sistemang ito. Kaya kapag nasa kagubatan, lagi akong may dalang taling gawa sa halaman. Mas gusto ko kasi yung natural, tulad nito. Magagamit ko ito sa pagtali at madaling pagsindi ng apoy gamit ang fire steel at cutter. Dito, makakapagsimula ako ng apoy gamit ito. Gagamit ako ng wire saw para putulin ang kahoy na magagamit bilang baston sa paglalakad o depensa. Kahit gumawa ng kahoy o kahit kaunting kahoy. Pwede mo itong gamitin na may o walang singsing. Ang mga singsing, kapag napilipit, pwede rin silang gamitin sa pagkuha ng mga bagay. Kaya, ang bank card, syempre, napakahalaga na pag-usapan na natin ang bank card. Magiging dahilan ito para tumigas ang patch, kaya mas mainam itong isuot sa ibabaw ng jacket. Mahalaga ang condom. Paalala rin na may condom sa survival kit ng British Army. Kung tama ang pagkakaalala ko, dalawa iyon. Ginagamit ito para magdala ng tubig, lalo na gamit ang tali, pwede ring pakuluan ang tubig. May mga teknik para dyan, kaya yung fire steel na alam ng lahat para magsimula ng apoy, ayan, yun. Ito ang mga gamit na madalas kong dala sa gubat, pwede ninyong idagdag ang gusto ninyo. Walang limitasyon sa paggawa ng patch ngayon, kaya madali lang ito. Ito ay velcro na may hook side, syempre, na tinahi sa likod ng patch. Ang mahalagang tandaan ay hindi dapat pareho ng sukat ang dalawang velcro. Dapat merong isang makitid at isang malapad, lalo na. Kung ang butas ay eksakto sa gitna ng patch, hindi mo maipasok ang card ng bangko dahil sobrang tigas nito. Sa teknik na ito, madali mo itong magagawa. Ang pangunahing benepisyo ng patch ay kapag ito ay handa na para sa drone zone, magkakaroon ka ng compact na kit. Hindi naman araw-araw nagpapalit ng jacket o sombrero, kaya hindi mo ito malilimutan kahit nagmamadali ka. Bukod dito, madali mong mailipat ang patch mula sa sombrero sa jacket o baliktad. Sa huli, dahil hindi kilala ang sistemang ito, may bentahe ka sa aktwal na sitwasyon. Ngayon, alam mo na ang maliit na lihim na bihira kong ibahagi dahil gusto kong maging discreet. Ibinabahagi ko ito ngayon dahil naniniwala akong may sapat kayong oras para magamit ito bago pa lumaganap ang impormasyon sa mundo. Personal, patuloy ko itong ginagamit at makikita ninyong madaling tanggapin at gamitin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.